Hello, hi, hello po. Magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Ah, i-share ko lang po sa inyo about sa pag-a-apply ko papuntang Poland. Last year po ako nag-apply papuntang Poland. Medyo matagal po ang process pero sabi nga nila, slowly but surely, di ba? Ang placement po na binayaran ko ay umabot po siya ng 38,000 Hong Kong dollar binayaran ko. Ang first payment po ay nagkakahalagang 10,000 Hong Kong dollar yung binayaran ko po. Para po yun sa pagpaprocess ng papers. Tapos mahanapan ka po ng working permit ng companies na magbibigay sa'yo ng working permit. Tapos yun po, agency po, sa agency po ako under po ako ng agency. Tapos, yun po, kung nakabayad na po ako ng 10,000 Hong Kong dollar, naghintay po ako ng 6 months para sa working permit. Nabating yung working permit ko ng 6 months po, mahigit. Dumating yung permit ko. Tapos nung dumating yung permit ko, yung working permit galing po sa Poland, nagbayad naman po ako ng second payment ng 23,000 Hong Kong dollar. So, 23,000 Hong Kong dollar, nung nakabayad na po ako, pinasok na po yung application ko doon sa system. Kasi ang ano po doon, dito kasi pagka sa Hong Kong, ira-raffle yung draw, parang ganon. So, kapag nabunot yung pangalan mo, application mo, isasalang ka na sa visa appearance. Magkakaroon ka ng slots schedule para sa visa appearance. Tapos, yun nga, thanks God, napunot yung application ko sa first batch, nakuha yung pangalan ko, napili. So, ayun, nagkaroon ako ng schedule. February 19, this year lang po, na dumating yung yung appointment ko doon sa aking visa appearance. Ayun, nakakatakot, grabe. Nakakaba, na di mo maintindihan. Sobrang nakaka-nervous talaga. Pero, thanks God na overcome ko lahat ng yon. Yung nga lang talagang, grabe, prayer warrior ang ginawa ko talagang para ma-overcome ko, malagpasan ko lahat ng mga yun. Tapos, after interview, process po nun sa mga documents na mga kailangan, ipapasa, isa-isa, ganyan. After 14 days, makompleto na ang lahat ng mga requirements para mabigyan ako ng visa. Pero sa akin po, ang aking pag-process po medyo madalian kasi siya patakas-takas po kasi ako punta. Kasi ang amo ko laging wala. Kaya ako lang lagi mag-isa dito sa bahay. Tumatakas ako. Pag may mga schedule appointment na madalian, takbo agad ako. Papunta sa Wan Chai, sa consulate. Kaya yun ang ginagawa ko, patakas lang. Kasi wala silang Sabado-Linggo. Weekdays lang po talaga pwedeng makipag-appointment. Wala silang Sabado-Linggo. Wala din akong off ng linggo lang naman talaga. So, ayun. Tapos, nung last anong buwan ba yun? Last March? March pala. Po. Pinatawag ako ng consulate. Tinawagan ako na punta ka na dito, kunin mo na yung passport mo. Akala ko kukunin lang. Ito pala, meron pa palang kailangan. So, ayun, sabi niya, ibibigay ko to sa'yo, pero dapat ipakita mo sa akin yung booking itinerary ba, yung flight. Kasi yun, dali akong tinawagan yung agency ko kasi sila naman yung dun sa agency ko. Sila yung nagpa-process ng mga mga papers ko. Pero ako po kumuha ng insurance. Sa name ko po yung insurance. Kinuha ko dun sa credit card mo. Kasi yung talagang katunayan na ikaw talaga yung nag-process na. Kasi bawal dito sa Hong Kong na may agency. Nakaban na po kasi dito. Kaya ang nangyari noon,
ah, kumuha ko ng sarili kong sa credit card ko, ako kumuha ng sarili kong insurance, pero binayaran po ng agency yun sa akin. Kasi bayad na ako sa kanila eh. Yun ang ginawa ko po. Tapos po, after nun, ayun, nung naibigay ko po yung yung itinerary ko, yung flight, ko po, yung booking ko, ayun, nakita ko po may tatak na po yung yung passport ko, may visa na po ako. Kaya thanks God po dahil salamat sa Diyos dahil eto sa May 15 sa biyaya po ng Lord makakalipad na po ako. Kaya yun, maraming salamat sa mga gusto pong magtanong sa akin, sa agency ko, PM nyo lang po ako. Tapos usap po tayo para pwede ko po kayong tulungan para i-refer po doon sa agency ko. Mas mabilis kasi ko pag may i-refer ka. Mas mabilis nilang asikasuhin. Kayo lang po. Maraming salamat.